talagang parang may contagion ano with regards to this ito na yata ang bagong ano eh, Yan ang bagong gimmick. gimmick Oo, yan ngayon, po ang no? bagong scam. Magkano nga ang sweldo uli, Kimberly? Medyo monthly? Monthly salary po nitong dalawang Filipina na ito po ay nagkakahalaga po na 700,000 pesos po. Kaya naman. 12,000, mga So, ibig $14,000 dollars. Okay, Oo. so, kasi usually ang surrogacy kasi, ano yan eh, Ano? kumbaga sa nagpapagawa ka ng bahay, pakyawan. Okay. Pero per month. Pero ito, kaya nga medyo Oo. nagulat ako, ibig sabihin kung 9 months ang term, siguro may pasobrang 1 month 7 before. times 9, it's the 6.3 million yan. Abay, hindi Oo. tayo nagbibiroan dito. Oo, Kung- that's about 100 plus 6.9 eh. 6 point, ano, Oh. May nakasama. 6.3. 6.3 million. So, lumalabas yan nasa mga 130 to 140,000 dollars. Oo, kasi nga, ang pagkakaalam ko dyan ay 3 million to 5 million ang pagpakyawan. Oh. Pero Oo. Kim, natanong mo ba kung yung kasama nilang unidentified o kasama ba nila yung unidentified na employer or kasama lang nila paalis? Bale po ma'am, yung employer po, hindi po nila kasama. And yung mismong employer po rin kasi nila, nahanap lang po nila through Facebook. Kaya po counted rin po talaga ito as illegal recruitment. Kasi wala rin naman pong physical office despite ay aside po dun sa trabaho na surrogacy which is illegal in itself na po. Sa Georgia, illegal kaya yan? Opo sir, illegal. Illegal po siya. Tsaka dito rin po kasi sa atin, wala rin pong maayos na batas tungkol sa surrogacy. Kaya nagkakaroon po ng gray area when it comes to this work. Similarly po, napabalita rin po, di ba po, noong October 13, yung sa 13 Filipinos out of 24 pregnant Filipino women naman po sa Cambodia. Dito naman po, hiningi po natin yung statement po ng Department of Migrant Workers kung ano po yung magiging action po nila dito. Pero po sabi po ni Secretary Hans Takda, yung sa surrogate mothers po, it is not in their jurisdiction po, but it is with the Department of Foreign Affairs and the Department of Justice po.